I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Grabe. Palakpakan naman natin si Upline Hope sa napakagandang introduction sa akin. No, grabe naman yan. Okay, so good morning, Spartans! Yeah. So, good morning po yung mga nasa Zoom po natin yan. No? O, check muna tayo kung malinaw ko narinig kasi syempre ngayong gabi na to. Aral ulit tayo sa negosyo na pinasok natin. No? Ayan, so talagang walang sawang pag-aaral. No? Kasi syempre po nagbabago lagi. Okay, nagbabago lang yung panahon and nag-innovate lagi yung ating system. Kaya lagi tayong mag-aaral, mag-training. Ayan, type 7 naman po kung malinaw akong naririnig dyan sa Zoom. Clear ba yung aking boses, yung ating audio, no? Okay, so malinaw naman po ba? Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nag-chat. Siyempre, video check naman po, no? Ayan, nakikita niyo ba yung aking kagandahan at tagakapuhang lalaki dyan sa inyong mga camera? Ayan. So anyways, mas maganda sana no kung nakapag-on cam tayo para at least nakilala natin bawat isang dito kasi iba't iba yung mga grupo, no? Kumbaga sobrang laki ng Spartans Worldwide kaya hindi natin kilala na yung iba kasi may rami dito, lalo yung mga nasa malalayo, nasa mga province, sa ibang bansa. Ayan, so mas maganda kahit sa suman lang makilala natin sila. Tama, so mag-on cam po tayo. Baka may magulat tayo no nakasalubong na pala tayo sa labas pero dahil nga hindi tayo nakakilala dahil hindi ka nag-on cam, di ba? So, yan, on cam po tayo kung kaya naman yung mga wala naman sa work, nasa bahay lang naman. Para makasanayan mo na iharap yung sarili mo sa mukha dahil artista ka na dito kay Spartans Worldwide. Okay? Ayun. So, thank you sa lahat ng mga nag-uncam po dyan. No? So, shoutout muna natin lahat dyan. Babatiin muna natin ng magandang buhay sa inyo lahat. Okay? Sa lahat ng mga Spartans member, no? Yung Team Legends, Team Champion, Team Rising Phoenix, Team Malakas Tribe, ayan, Team All-Star, ayan, Team Warriors, no? So, Nexus Streamers, Generals, ayan, ano pa, XP Dragon. So, hello po sa inyo lahat dyan. So, i-type nyo nga po yung mga grupo nyo para at least alam ng mga ka-business partner natin yung mga nasa Zoom po, no? So, Team Eagles, ayan. So, magandang buhay po sa inyo lahat, no? Good morning earnings everyone, okay? So, syempre ngayong gabi na to, di ba? Magtuturo ulit tayo kumbaga, syempre, magte-training tayo ngayong hapon na to sa lahat ng mga bago, no? So, meron ba dito mga bago? Ayan. So, sa lahat ng mga bago, welcome. So, ito talaga, kumbaga, ito talaga yung unang-una mong gagawin. Okay? Pag pumasok ka sa Spartans Worldwide, is yung umattend ng mga trainings and seminar, no? Pero, bago yan, syempre, magpakilala muna ako. Okay? So, ako nga pala si Sam. Okay. Ayan, short for handsome. Ayan, joke lang. Pinapatawa ko muna kayo para kayo maniwala. Ako yan dito, wala kayong magagawa, no? De, joke lang. So, my name is Judy Tunyakaw from Masbate Province. Ayan. So, ayan, hello. So, ayan, singkit po ako, pero yun nga, hindi po ako spy. Baka iba matakot sa akin, no? Kasi mga singkit ngayon, kinakatakutan na, ba may spy daw, de joke lang. Okay, so half naman ako, half Bisaya, half Tagalog. Ayan, kasi nga, yung province ko po ay Masbate, no? Kaya pagpasensya nyo na po, yung aking salita, medyo matigas yung aking dela, pero ang importante naman dyan is naiintindihan nyo naman, no? Okay, so ganun po talaga. Minsan pag kami sobrang na-excite, ay tumataas yung boses, ayan, parang Awesome! nag-rap na, di ba? Kaya, ayan, mas maganda makipag-interact ka dyan sa ating Zoom, no? Ayan, makapag-interact ka po dyan. Pag may konting tanong, meron din tayong konting sagot. Okay, so ngayon ready na ba ang lahat? Okay, so ngayon dahil nga seryoso yung pag-usapan natin, ayan is, syempre, maging seryoso din po tayo, no? So pwede kang kumuha dyan notebook, ballpen, para at least yung mga matutunan na to is meron kang babalikan after ng ating training po ngayon. Tama? Kasi yung negosyo na pinasok mo, okay, ito po hindi lang siya one time, big time lang. Pag nag-franchise ka, yun na yun, hindi po yun. May mga kailangan tayong gagawin dito. Tama? So, hindi po to investment na kung saan pag nag-franchise ka ng 14,000, tutubo lang po yun nang wala kang gagawin, no? Ito po ay negosyo.
No, ibig sabihin, pag negosyo, negosyo mo na siya, kailangan mong aralin. Tama? So, kung nabigyan ka ng S-class, yun po yung sa mga requirements sa lahat ng mga bago. Okay? So, kung hindi ka nag-o-on-cam dyan, nako, hindi ako magpipirma ng S-class pag nandito sa office tapos hindi ka nakitang nag-on-cam. Tama ba? Ayan. So, mamaya, cellphone mo lang yung umati ng training, di ba? So, napuno mo na yung S-class tapos wala ka palang natutunan. Di ba? Pag login, di mo alam kung saan maglalagin. Ayun, power tayo dyan. Okay, so importante po yan, no? Makinig po tayo kasi nga, kung meron kang mga coffee dyan, pwede kang magkape habang umati ng training. Kasi nga nasa bahay, nasa comfort na bahay po tayo na umati ng training. Ang ganda nga ngayon nasa technology base na. So ngayon sa lahat ng mga bago, okay, sabi ko nga, negosyo yung pinasok natin. So meron tayong gagawin dito, okay, maglaan ka ng time para aralin negosyo mo. The more na marami kang alam dito sa business na pinasok mo, okay, mas madali kang kumita, mas mabilis kang kikita dahil kabisado mo na yung negosyo mo. Okay, so given na po yung kitaan dito, ang kailangan mo lang gawin is aralin. Tama? Kasi sa Spartans Worldwide, ayan. So nagkakandak po tayo mga trainings and seminar po dito, no, para sa lahat ng mga dealers na or baga sa lahat ng mga dealers na pumasok, mga nag-start ng negosyo, is kung paano ba, no? Paano ba sila magsimula? Tama? So kung magsimula, simulan mo sa training. Tama? Kasi sabi nga nila, para maging successful po tayo, knowledge is power. Tama? So syempre, yung knowledge natin is hindi naman po yan, kumbaga, hindi rin mag-convert into income yan kapag hindi natin ina-apply sa negosyo natin. Ano ba ang kailangan natin aatinan? Ayan. So, number one, syempre, kailangan umatin tayo ng ating technical training, no? So, which is ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. Okay? Pangalawa, syempre, dapat umatin ka rin ng Prime. Kasi doon sa Prime is doon po ituturo kung paano ba i-market yung ating products, ano yung mga benefits ng ating products. At the same time, kailangan mo ring umaten ng ating next. Okay, yung next po yan, Network Executive Training. Every Friday po yan, mga plans, 7 p.m. po yan, no? So doon mas tinuturo, no, kung ano ba yung mga galawang negosyante, paano mag-isip ng negosyante, ano yung mga attitude, no, sa pagiging isang negosyante. Okay? So, and ano pa ba? Ano pa bang kailangan natin? Is BO. Yan, Sparta's Business Orientation. So doon, pwede tayo mag-share, di ba? Pwede tayo mag-share sa ating mga kakilala, kaibigan, no? Kung gusto rin mag-start negosyo, patinin mo ng SBO. And dapat kabisado mo rin po yon. Para at least, kilala mo sino ba yung may-ari, di ba? Sino ba yung bumubuo kay Spartans Worldwide. Tama ba? Ayan. So doon po yan tinatakal ano mga marketing plan sa ating Spartans Business Orientation. And ano pang kailangan natin atinan? Ayan. Yung ating mga special event, di ba? So lalo na yung ating Foundation to Success. Tama ba? So yung foundation to success yun po yun, doon tinuturo talaga para masustain mo, no, yung success mo sa pagninegosyo. Okay, yung lalim ng foundation, ayan, mas maganda umattend ka po doon. Okay, lalo na ngayon, merong schedule, no, ng October 5. Okay, dapat naka-reserve na yung slot mo kasi limited lang po yun. Diba? Sobrang dami nang gustong umattend doon. Swerte mo, diba? Swerte mo kung ikaw ay sinabihan na maka-attend po doon. Tama? Ano pa? Yung body, mind, and soul. So, yung mga training na yan, diba? Yung technical training, yung tip, tapos yung prime, yung SBO, yung next, okay? Dapat 5 times po nating aatinan yan. Okay? Bakit 5 times? Kasi yung utak natin, hindi naman yan isang atinan is makabisado agad lahat. Tama? So, kumbaga kailangan natin ng 5 times para at least sa una, di ba pansinin naman natin pag yung kanta, unang dinig natin, yung mga 20% lang na naalala natin. So, pag 5 napakinig mo yan, kakarinig mo ng kanta na yon, 100% baka nakakabisado mo na yung kanta. So, same din sa negosyo natin, no? 5 times, no? Punuin mo muna yung ano mo, yung S-class mo. Tama? Para syempre maiwasan natin yung mga human error. Okay? So sa negosyo naman natin is ang usually naman dito yung mga pagkakamali is yung human error. Bakit hindi umatin ng mga training, no? So yun po yung mga training na kailangan natin mga applies, no? Yung FTS, BMS, once lang naman siya atinan, kaya mas maganda is makasama ka po doon. Tama ba? Ayan. So ngayong hapon na to, ngayong gabi na to, yung pag-uusapan natin is technical. Okay? Technical po, no? From the word technical, di ba? So sa mga hindi tiki dyan, okay lang yan kasi tuturo namin ito ng mas detail, no? Kung may mga katanungan ka, pwede mo direct tanong si sponsor mo kasi mga malulupit na rin ng mga appliance natin yan. Para tuloy-tuloy po tayo, no? Kasi limited lang po yung oras natin. Ayan. Okay, so para tuloy-tuloy po tayo. Pero yun nga, baka mamaya yung sasabihin ko is nadaanan na pala yung mga tanong mo. Kaya mas maganda, focus muna tayo, kalimutan mo na nga dapat
kalimutan, 'di ba? Pansamantala lang naman. Okay? Kasi mag-aaral ka po ngayon sa negosyo mo ngayon. Okay ba tayo doon? Ayan. So, syempre allow me to share my screen para meron kayong guide diyan sa inyong mga screen. Ayan. Okay. Meron mong ikita? Yan. Napakasarap ng linbin. Ayan. Okay, so welcome sa ating technical information program, no? So, yun nga mga plans. Sa lahat ng mga nandito ngayon, okay? So, dito po, ito yung pag-usapan natin kung paano ba yung navigation ng ating system. Tama? So, pwede mong sundan. Kung meron ka nga na dyan, laptop na separate yan habang nakikinig ka, pwede mong sundan, lalo kung ikaw ay bago, no? Kasi especially sa mga bago. Okay, para at least, di ba? Mayroon kang idea paano ba i-navigate yung ating system na yung negosyo na pinasok mo. Tama? So, sa lahat ng mga nandito po ngayon, okay? Ayan, ang pangalan po ng system po natin ay Leonidas, no? Yung account po natin. Meron tayong, okay, may sarili po tayong provider or server, no? So, kasi may mga iba kasi sa labas, ng mga alam mo sa iba is may mga third party lang po sila gumagamit ng ibang server. Sa atin po, Leonidas. So, from the word Leonidas, di ba kung familiar na kayo dyan sa movie na Spartans 300. So Spartans Worldwide Corporation developed one of the most sophisticated online business solution platform that we proudly call yan, Leonidas po. No? So alam naman natin si Leonidas sa the Great Spartans King Leonidas, di ba? So, di ba? Dami niya pinatumba doon. Kaya kung ikaw, naka-Leonidas system ka, ibig sabihin po yan, nasa trending business ka. Tama? So, syempre, di ba? Ito na po yung ito na yung new normal po ngayon. Nasa technology based na po tayo ngayon. Kaya palakpakan mo sarili mo dahil nga naka-Leonidas system ka na ngayon. Okay? So kung may mga hindi pa franchise dyan na inaaral yung negosyo, well, maganda din po yan kasi kumbaga ahead ka na, no? Kumbaga para makapag-start ka, so may kabisado mo na konti yung business na papasukin nyo po. Ayan. So sa lahat naman dito po ngayon, okay, nung ikaw po ay nag-franchise, nag-avail ng ganitong business, tama? Ayan. So, tayo po ay naka-website pa lang po sa ngayon. Okay? So, dito, nung nag-franchise ka, di ba, hiningi sa'yo yung details mo, pangalan, email mo. Ayan. Okay, so dito po, syempre mga appliance, no? Ayan, dito tayo maglalagin sa ating system na to, no? So, website spartansworldwide.org. Okay, i-type mo lang po yan kung ano yung gamit mo dyan na web, no? Kung Google ano naman yan, Google Chrome, Safari, di ba? So, kung ano man yan, kung saan mo siya nilalagin, no? I-type mo lang po yan, din lalabas po yung word na sign in dyan. Tama? So, dito, ang kailangan mo lang is i-input mo yung username na binigay sa'yo. Kaya, nung tinanong ka ng sponsor mo, final naman itong username mo kasi lifetime na po yun, di na po yung napapalitan. Okay? Ayan, username, then yung password mo. Okay? So, input mo lang po dyan. Siyempre, yung password na binigay sa'yo ay temporary password lang naman po yun. Okay? Ibig sabihin, pwede yung pa siyang palitan. So, mamaya, malalaman mo yan kung paano ba siya papalitan. Ayan, masyado ba ako mabilis or nasundan naman? Type 9 nga po dyan kung nasundan naman po ako. Baka masyado na pala ako mabilis, no? Okay. So ngayon, once na na-input mo na po yan, okay, so dapat tama, diba? Walang labis, walang kulang. Okay, kung meron, kasi may mga username na merong capital letter, may small letter, may number, special character. So dapat tama, tugma po yan. Meron po yung mata sa gilid, click nyo lang po yan para nabasa nyo po. No, yung in-input nyo po dyan. Okay? Ayan, then sa baba din po apply yan, click mo lang yung sign in and para makapag-proceed ka. Okay, so then, syempre, hindi natin maiwasan na meron talagang times na makakalimutan natin yung ating password. Tama ba? Kasi dami nating mga social accounts, di ba? So, minsan nakakalimutan natin yung password is Spartans Worldwide. Ayan, so kaya dito requirement, yan, naintindihan nyo. Isa sa mga requirements dito is dapat bumili ka ng notebook na separate dito sa business mo. Doon may sulat yung mga important details. Okay? So dito po mga appliance, no? Kung nakalimutan mo yung password mo, huwag ka po mag-panic. Diba? Kasi pwede naman natin yung i-forgot password yan. Tama? So for security din naman yan, no? Baka mayroon nag-attempt na nakita yung username mo tapos nag-attempt ng password. Ayan. Kaya dito, so, once na kamali ka po ng 5 times yan, iba-block po yung account mo. Pero no worries kasi nga, forgot password lang natin yan. Okay? So, pag na 3 times ka na, mali pa rin password mo, i-forgot password mo na yan. Huwag mo na pabutin ng 5. Ayan.
Then, once na na-click mo na yung forgot password, so yan po yung tab na lalabas po dyan. So, anong gagawin? I-input mo yung email, no? Kaya napakahalaga ng email natin. So, yung email na binigay mo nung in-encode ka, yun po yung i-input mo dyan. Or yung binerified mo. Okay? Since ikaw po ay bago, sa mga bago, di pa naman na-verified, yung in-input na binigay niyo po sa sponsor niyo po, yung ilalagay niyo po dyan. Okay? So, once na ma-input mo na yung email, click mo lang yung submit. Ayan, then okay. Then punta ka doon sa Gmail mo. Tama? So sa Gmail, meron po yan, mag-notify po yan doon, yung ating CSR or yung no reply no, ng Spartans Worldwide. Click mo lang po dyan, reset password, no? So kung hindi mo maklik yung word na reset password, may alternative po dyan sa baba, yung link na yan, yung kulay blue. Okay, yan po yung i-click po natin. Malinaw? Yan. So once na na-click mo natin yon, okay, dadalhin ka po dito sa tab na to. Ayan, dyan ka po magpalit na ng bagong password mo. Okay? So sa bagong password, syempre make sure na naisulat mo na para hindi mo na makalimutan. Okay? So dapat ang password natin is alphanumeric po yan. Merong capital letter, small letter, number, tsaka special character. Ayan. Okay? Then next natin, i-click mo lang once na ano mo na po yan, no? Na-submit mo na. Successful na po ang iyong password. Okay? Okay mo na po yan. Then proceed na tayo sa paglalagin. Ayan. So dinaanan natin, no? Yung iba kasi minsan nakakalimutan talaga yung password. Okay? Kasi, and then karamihan pa, na-encounter din. Nung napalitan mo na, yung tinanong mo sa plan app, ano nga yung password ko? So pag napalitan mo na, ikaw na dapat nakakalam yan. Ha? So mamaya, tuturo natin din paano palitan yung password. No? Ayan. So proceed tayo. Okay? So, i-input mo yung username mo dyan, then password, and magla-login na po tayo. Ayan. So, once na nakapag-login ka na, papasok ka na po sa inyong system. So, palakpakan mo sarili mo dahil meron ng system na nakapangalan sa iyan. Di ba? And unang-una mo makikita dyan, syempre yung announcement. Okay? May mga announcement po yan. And ano din dyan, syempre pag may mga kung travel incentive qualifier ka, lalabas din po dyan, di ba? So, click mo lang ang close and hide para at least hindi siya pabalik-balik na nagpa-pop up, no? Ayan. So, ito na po ang inyong account, di ba? So, dapat nakapangalan sa iyo dyan, di ba? Okay? So, syempre, ang next na gagawin natin is i-verify, no? I-verify yung ating email. Pero sa ngayon po mga appliance na once na nakapasok po tayo dito, sa unang login pa lang natin is mag-required po yan na input niyo mo mga details niyo po doon. Okay, yung mga details na kailangan na input mo. So, yan po siya. Okay? So, kahit kayo po, kahit nga yung email na binigay mo, okay, kung hindi ka pa final, hindi ka pa sure doon, pwede mo pang palitan. Okay? As long as di pa na-verified. Kapag na-verified na po natin yan, is hindi siya basta-basta napapalitan. So, kailangan may process na po yun. No? So, input mo lang yung mga information mo dyan, yung location mo, ayan, yung country, siyempre po yung Spartans Worldwide, dahil nga worldwide tayo, okay, darating kasi yung time, magkakaroon mga top earner, diba, sa iba't ibang lugar, okay, sa iba't ibang bansa, tama? So, for example, taga Pilipinas ka, tapos nilagay mo niya na lugar dyan, Afghanistan. So, ikaw lang yung top 1 sa Afghanistan kasi solo ka lang na lugar doon. Diba? So, kailangan kung anong area ka, saan country ka, ilagay mo po dyan. Now, yan. Then, syempre, yung email mo, i-double check mo po yan. Kung final na, click mo lang po yung save change. No? So, then, input mo rin po doon yung GCash. No? GCash number mo. So, requirements din po yun. Syempre, pag may mga cash out tayo sa mga system natin, sa mga commission natin, doon po yan sa GCash. Okay? So, kung wala kang GCash, no? So, kung wala kang GCash, wala kang, kumbaga dito, wala kang pwedeng pagkatiwalaan na kaanak mo or kapamilya mo sa Pilipinas, di ba? So, pwede naman kung ano naman sa sponsor mo para at least pag nag-cash out ka lang naman sa inyong income. Okay? So, kung sino yung pwedeng pagkatiwalaan doon, ilagay mo na GCash. Ayan. Then, click mo na yung verified yung email mo. No? So, once na na-click mo na yung verify, hindi pa yun verified pa. So, gagawin mo, punta ka doon sa mismong Gmail para doon mo siya i-confirm. No? So, i-click mo lang verified email address. Okay? Again, kung hindi mo siya makiklik, ayan, hindi mo makiklik yung verified email address is, i-click mo lang po yung link sa baba, no? Para alternative po yan pag hindi mo maklik yung verified email address. Ayan, nasusundan pa ba? Type yes kung nasusundan pa. No? Para at least alam ko kung gising na gising ka dyan. Diba? Okay, then next natin, once na naging okay na, na-verified na yung email, ayan.
So dito na tayo, no? So dito mga appliance, no, pag bago mo siyang pasok, kailangan yung mga services natin, kailangan mo siyang i-set up isa-isa. Okay? So para at least para ma-activate lang siya, no? Isa-isahin na po siya, tapusin niyo po mag-loading. Okay? So set up, set up, set up. Okay? Set up lang po 'yan. So yan, once na ma-set up mo na po lahat 'yan, click mo lang yung okay. Then, syempre dito na tayo sa ating pangalan, 'di ba? So meron tayong mode dito, mode, 'di ba? Depende sa mode mo. Depende sa yung mode, no? So mode po, pwedeng light mode, pwedeng dark mode, no? So depende po 'yan sa trip niyo po mga kapatid, saan ka mas komportable. Depende na sa inyo yan. Okay? So, yan yung pangalan mo sa baba dyan, yung dealer's ID mo. So, lahat tayong may kanya-kanyang dealer's ID, walang magkaparehas po niyan, ha? Baka isipin mo, meron kang kaparehas ng dealer's ID. So, lahat tayo, meron tayong unique na dealer's ID. Okay? So, then, syempre, ayan, dito naman, ito naman po yung MLM dashboard. Okay? So, dyan mo makikita, di ba? Lahat, network, bonuses, encashment, ayan, services, at yan po yan sa dashboard na yun. Ito yung pinaka-main dashboard po natin. Okay? Main dashboard po natin dito. Then sa baba po mga apply, dito naman, ayan, nasundan naman pala. Ito naman po yung joining graph. Ano yung joining graph? Yung mga nag-join. Kaya nga joining graph. Okay? So joining graph ko, ibig sabihin po yan dahil nga yung system natin ay binary system po tayo. Okay? So meron ka makita dyan na team left, tsaka team right. No? So, makikita mo dyan kung ngayong buwan na ba to is meron bang tumaas ba yung graph niyan? Tulad yung nakikita nyo dyan, no? So, may dumagdag ba or wala, di ba? Pag pantay lang lagi, so ibig sabihin walang buhay, di ba? So, walang tumaas, walang bumaba din. So, at least dyan, so sa lahat naman na kahit first time ka, makapapansin nyo pa rin, meron kang team left or di kaya team right, depende kung ano po yan, saan nakaposisyon, no? So, kasi nga, tayo po ay tulungan system o baka tulungan yung negosyo natin. Kaya kahit sa kabilang side mo, meron ka makikita na may joining graph dyan. Okay? Yan. Dito naman, yung network panel naman po natin, ibig sabihin naman po nito is makikita mo dyan, no, yung mga points mo. Kung ilan na lang, di ba? Kasi syempre kung may points ba na pumasok. Kasi every time kahit hindi ka nagpapasali dito, once na nakauna ka lang doon sa mga sumali na sumali. So may 2,000 points ka po doon. So makikita niyo po dyan, no? Kung saang points ba yan, nasa left po man yan or nasa right. No? Yan. Okay, so next natin, ito naman po yung income monitoring panel. So ano yung income monitoring panel? So mino-monitor yung income mo. So dito po mga appliance, no? So about po yan sa network, no? So ano ba yung network na yan? For every time na meron ka na franchise, share mo yung negosyo mo. So syempre naka-connect sa iyo, naka-encode sa naka-direct sa iyo. So diyan po papasok po yung income mo po diyan sa network. Okay? And lahat ng income mo from start to present, makikita nyo po dyan. Okay? Nung kailangan nag-start up to present, makikita nyo po dyan yung income network panel. Ayan. Then, ayan. Ito naman yung profile. Ayan. Sa profile po natin, so nandyan mo, sa lahat ng mga naka-mobile mode or naka-mobile mobile yung cellphone yung gamit, no? So kapag yung hindi mo makita yung iba dito sa face na ganito, no? Lalo sa dashboard, di mo makita dyan yung withdraw. Okay? Doon mo yan makikita sa menu. Okay? Sa menu po, nandyan po yan makikita, no? Yung withdraw money. Tama? So, nandyan po yung mga ibang mga details. Ayan. So, yung profile, okay, nandyan po yan sa menu. Pag hindi mo makita dyan sa mismong dashboard, sa menu ka pupunta. Ayan, kasi nagko-compress po yan. Ayan. So, dito naman po, syempre, ito naman, actually, itong part na to, sa pagpasok mo pa lang, kailangan mo na siyang pilatan po dyan. Okay? Kailangan mo na siyang lagyan ng mga details po dyan, no? So, yung address information mo, yung beneficiary, so, kailangan mo siyang ilagay, no? Then, click mo lang yung save change. So, ayan, once na nag-green na yan, ibig sabihin verified na yung email na ginamit niya po dyan. Okay? Ayan, so continue tayo. So, input mo yung beneficiary niyo po dyan. So, kailangan tama po yung mga apply na kasi once na na-input niyo na po yung beneficiary niyo po dyan, hindi na po yan napapalitan basta-basta. No? Ayan. Then, your profile has been updated. No? Proceed to next. Ayan. Then, click mo lang yung okay and dito na tayo. Okay na. Next na gagawin mo po, syempre, once na okay na, mga details mo, palitan mo na yung temporary password na binigay sa'yo. No? So, paano palitan?
Punta ka lang sa menu, tapos hanapin mo yung change password. Ayan, click mo yung change password. So, pag na-click mo po yan, dadaling ka po doon sa email, no? So, punta ka doon sa email. Kasi doon po yan magbibigay ng instruction ano yung mga gagawin mo para makapagpalit ng password. So, basahin niyo po yan, okay? May nakalagay dyan na number 1, ayan, isave mo yung security code, then i-click mo yung pangalawa, yung here, di ba? Click mo yung here na kulay blue, kasi clickable po yan, no? Then, once na na-click mo na yung blue na yan, yung here. So, dadalhin ka po dito sa tab na ito. Okay? So, dito po mga applies, mga maminser. So, i-input mo lang yung security code na kinopy mo dun sa email. Okay? Then, syempre yung password mo and confirm password. Again, dapat alphanumeric po yan, no? So, merong capital letter, merong small, merong number, merong special character. Ayan. Okay, so tulad nakikita mo yan, example 1, 2, 3 at. Ayan. So, kaya na pong bahala. Basta merong capital letter, merong small, merong number, tsaka special character. Ano yung special character? Yung dot, at, question mark, okay, exclamation point, basta yung mga ganun. Yun po yung special character. Ayan. Okay, so once na okay na yan, na submit mo na, ayan, successful na po napalitan yung password. So every time na maglalagin ka, yun na yung gagamitin mo na password, ha? Ayan. So magkaiba po yung login password tsaka PIN code po natin. Okay? So iset mo yung PIN code mo. So yung PIN code po, ito naman every time na kapag meron kang transaction, ito yung i-input niyo naman po. 4 na number po yan. So same process lang din po, no? Once na mag-change ka ng PIN code, click mo lang change PIN code, then sa email ulit. Punta ka ulit sa email, copy mo security code, then click mo yung here and dadalhin ka dito. Okay? Sa tab na to. So again, i-input mo yung security code, then new, ayan, new PIN code mo na ilagay dyan. So, i-avoid mo lang po yung gamitin 1, 2, 3, 4, saka 3, 2, 4, 1, no? So, madaling, ano po yung madaling hulaan. So, actually, sa ngayon po, naka auto-disabled naman na po yan, no? Okay, kahit dyan yung gayahin mo, disabled po yan, okay? Yan. Then, once na okay na, click mo na yung okay. Okay? So dito po mga appliance, ayan po dito maglagay ng ating profile. Ayan. So sa profile po natin, okay? So mas maganda yung medyo formal kasi para at least pag pinakita mo sa client mo, 'di ba? Maami sila, 'di ba? Kasi nakikita yung mukha mo tapos nakapangalan pa sa iyo. Tama? Okay, ngayon kung meron kayong makikita na ganyan, error X. Ibig sabihin lang po 'yan, meron kang hindi na set up diyan sa mga services. So click mo lang okay, tapos hanapin mo lang yung set up ng services. Okay? So, once na na-set up mo na, proceed na tayo sa pag-upload ng profile. Ayan. So, dito, 3 MB pababa, no? Yung ating, ano dito, yung ating picture. Ayan. So, pwede ka magpalit araw-araw kasi nga pwede naman yan. Depende sa'yo. Kung gusto mo, pa-picture ka ng 366, di ba? Tapos, araw-araw ka mag-update ng profile dyan. Walang problema po yun. Kayo na po bahala. Tama? Then, upload image, no? So mas maganda sarili mo talaga diyan, no? Wag yung ano, tawag dito, yung crush mo, mukha ng crush mo ilalagay diyan. Tapos makita ng upload, bakit mukha ng babae yan? Crush ko kasi siya eh. 'Di ba? Para ma-motivate ako buksan yung system. Wow. Ayan. So dapat mukha mo talaga, no? Ayan, yung mukha mo naman na makilala ka, 'di ba? So, yan, yung medyo formal, okay? So, marami na ngayon, marami na ngayon, edit mo sa Canva, sa PixArt, di ba? Ayan. So, once na naging okay na po yan, click mo lang po yan, then upload, okay? And, congratulations, okay? Napalitan ng yung profile. So, ito naman sa baba, sa gilid, no? So, click mo yung access your online form. Ano yung online form na yan? Yan yung application form. For example, nag-share ka ng meron ka na presenta ng business, 'di ba? Gusto mag-fill out ng form. So, mas maganda papilapin mo sa sarili mong form. Okay? So, i-copy mo lang po yung ano yan, yung link na po yan, no? Kumbaga magka-copy po yan sa link mo. Okay, click mo lang po yan. Then, ang laman po nun is more on information, no? Information lang naman ng client, no? Para at least malalaman mo kung taga saan, 'di ba? Anong number niya, ma-follow up niyo po siya kung hindi man mag on the spot franchise. Malinaw? Yan. Then, click and paste URLs on new window. So ito po yung nilalaman niya mga appliance, no? Ayan, yung personal details po ng customer or ng client mo.
Okay? Para if ever, di ba? If ever, darating yung time na nakagawa na siya ng paraan, tapos, di ba? Hindi kanya maalala, di ba kung sino yung nakausap niya dahil di mo masyadong na-follow up. Tanang office, nakita mo yung nagpila pa sa akin at di pa sa'yo mapupunta yun. Okay? Yan. So next natin, yan, nasusundan pa ba? Dito naman tayo sa sub-account. Ayan. Ano yung sub-account? Sub-account po, yan po yung kailangan nakakonect yung lahat ng mga accounts natin. Okay? Especially yung mga naka-multiple accounts, no? So kung ikaw naka-dalawang account ka, multiple accounts na yon. Okay? So, 3, 4, 5. Okay? Kung ilan man yung accounts na in-avail mo. Okay po? So ano ba yung multiple accounts UD? So yan po yung pa-explain mo sa sponsor mo para may idea ka, di ba? Ayan. So multiple accounts, so multiple income po 'yan. Ayan. So dito po kailangan nakakunik po 'yan. Kasi bakit? Nagkakaroon tayo dito ng top performer, no? So pag hindi niya nakakunik lahat, so hindi makikita yung iba mong income. Tama? Kasi yung 88 na yan, napakalaking bagay po yan, di ba? Sa madaanan sa account mo. Ayan. So, dapat nakakunik lahat para switch ka na lang. Switch. Di ba? Switch na lang kung gusto mo i-login kung alin login mo na account doon. Halinaw? Para pin code na lang, no? So, click mo lang yung sub-account. Paano mag-sub-account? Ito. Kung ikaw naka-multiple accounts ka, ang ilalagin mo una is yung main account mo. Okay? So, main account, then click mo yung menu, click mo yung sub-account. Okay? So dito po, then i-click mo niya po yung ayan, no, request, 'di ba? Kung meron kang i-add. So mas maganda i-request mo muna lahat. Okay, kung ikaw ay naka-5 account, request mo muna 5 diyan sa pinaka-main mo bago mo isa-isahin pag login para ma-accept, 'di ba? So ayan. Okay? So click mo lang po yung request, then add sub-account. Okay? So sa pag-add ng sub-account, ang nakalagay doon syempre yung username na i-add mo. Kasi bawat account may kanya-kanyang username. Tama? Then, password and then yung PIN code mo. Okay? So, PIN code ng main account. So, actually, dapat lahat ng account mo, pwede mong parehas yung PIN code. Okay? Parehas yung password para hindi mo makakalimutan. Di ba? Kung imagine mo, naka 31 accounts ka, tapos iba't iba yung password. Di ba? Iwan ko na lang talaga. Grabe na talaga yung memorya mo. Loading ka na nun. So, actually, akin, halos same lahat ng password ko, no? Ayan. Even Facebook nga, parehas yung password ko para hindi talaga makalimutan. Ayan. So anyways, so dito po mga appliance, sa lahat ng mga sub-account mo, okay, sa main account po yan ha. Tapos i-add nyo po dyan. Okay? Then submit nyo po yan, no? So once na na-submit mo na hindi pa yun, hindi pa yun nakakonect. So ikaw pa mag-isa-isa po nun. Isa-isa nyo po ilagin yung mga inad nyo po doon. For example, account number 1, yung main mo. Account number 2, yung inad mo. Okay? So once na na-submit mo na, gagawin mo, log out mo muna yung main account, then login mo yung pangalawang account muna para ma-accept nyo po siya. Paano mag-accept? Okay? Punta ka sa convert and mayroon doon nakalagay accept or decline. Okay? So nasundan? Yan na po, ito na po yung itsura niya, no? So, every time na gusto mo mag-login sa iba't account mo, makikita mo na dyan. Tsaka makikita mo na rin kung may kinikita ba yung account mo na isa, nadadaanan ba. Okay, for example, yung isang account mo, para ipunan mo lang siya pang ano, 88, tapos December mo na siya i-withdraw, di ba? So, at least na monitor mo dyan. Tama? Makikita mo na kaagad pag nag-switch ka. Okay? So, login kang dalan, tapos pin code na lang po yan. Malinaw? Yan. So ito naman po, ito yung ating network income, no? So cut off po yan is exactly 12:01 every Tuesday. Okay, paano yan? For example, meron kang na-encode ng Tuesday, di ba? Tuesday ka na nag-encode ng morning, ganyan. Okay? So, papapunta po yan sa network income mo. Okay? So real time yan sa network income. Okay? Then pagdating ng Tuesday, okay, pagdating ng Tuesday, okay, is Tuesday ng alauna ng alas 12. Okay, babawa po yan sa available. Okay? Pag nasa available na po yan, pwede mo na siyang i-cash out. In cash, no? Ayan. So, pwede mo siyang i-check or pwede mo siyang check Bisaya, ay. So, pwede mo siyang i-check ay. Saka is wallet, di ba? So, yan naman po, hindi po siya real time na papasok agad sa wallet saka sa check, no? Kasi, chine-check mo na yan ng back office, di ba? So, sa Friday po yan, bago pumasok sa wallet. Tama?
So, Friday po yan, mga afternoon. Ganun po siya. Okay? So, ganun din sa check-in, no? So, Friday po yung claim ng check-in po dito sa office. And kapag may check ka na, di ba? So, pwede mo nang papalitan sa Union Bank. Okay? So, ganun siya. Then, next natin, syempre, pag nag-withdraw po tayo ng income natin, no? So, pag meron kang network income, pwede mong withdraw po yan. Basta pala. Basta umabot ng 500 pesos. So, kapag hindi umabot ng 500 yan, okay? So, antayin mo siyang may papasok na 88 ulit, di ba? So, ganun siya. So, minimum 500 po yung pwede nating withdraw mga appliance sa, ayan. So, minimum 500 po yun. No? So, then next natin ay dito na tayo sa ating services. Okay? So, services po natin, syempre ito yung inaantay ng karamihan, no? Yan. So, saan makikita yung services? So, sa lahat ng mga mahulog. Sa lahat ng mga first timer, no? So, syempre, kung ikaw, di ba minsan palipat bawat ano may kanya-kanyang tab po yan, tama? So, para hindi ka na mahirapan magpindutin yung back ng cellphone mo, back ganun. So, yung alt tab, yung alt tab, di ba? Okay, so yun po yung i-click nyo po doon para mapunta ka din sa yan, dito sa dashboard, no? Then click mo yung services para lalabas yung mga services po diyan. Okay, pwede mo i-click diyan lahat ng mga nandyan po, no? And kung nakakulay gray yan, ibig sabihin niya naka-maintenance. Tama? Naka-maintenance pag kulay gray. Okay? So click mo lang yung services mga plan, then sa wallet muna tayo. Kasi ang system natin fundable. Hindi tayo makapag-transact kapag hindi tayo nagpondo. Tama ba? So, di mo yan po-proceed. Kaya advice namin sa lahat ng mga first timer, no? Kung sinabihan ka ng sponsor mo na explore mo na yung system bago mo puntahan. Kasi nga, mahal ang magkamali. Di ba? So, click mo yung is wallet. Ayan. So, kapag na-click mo na yung is wallet, again, mag-require po yan ng PIN code. Okay? So, i-input mo lang yung PIN code, then verified. Yan. So, ito na po, mga apply na dito na sa wallet. Ito yung pinaka-main wallet natin. So, ibang mga services natin, may kanya-kanyang wallet po yan. Okay? Yung ticketing, okay? Merong sariling wallet, yung hotel booking, may sariling wallet po yan. Pero yung bills payment, yung bank, yung loading is isang wallet po yan. Okay? Maliban na lang sa load central, separate din po yun. Okay? Okay, docs? Ayan. So, ito po yung wallet natin. So, ito, ano lang po, reminder lang po mga plans, no? Kung ikaw naman, malakas talaga yung transaction mo, kung meron kang traditional ka dyan, may pwesto ka. So, much better na wag mong antayin na maubos yung fund mo bago mo punduhan. Tama? Lalo na pag pumasok yung weekend or holidays, di ba? So, mas maganda ahead of time mapa-fund ka na. No? Dapat ma-check mo na. For example, 1,000 na lang yung nalatira sa fund mo. Diba? So, papundo ka na kaagad. Okay? So, para ano naman, real-time naman yung funding kapag nasa office, over the counter, or sa mga satellite natin. Pero kapag online transfer, no, meron po yung time para para ma-process po yan. Kasi nga, naka-QE po yan, no? So, bini-verify din po yan. Kasi hindi po robot po yung nag-check yan. Tao mismo, nagbe-verify po yan. Malinaw? Ayan, hindi po yan real-time yung funding natin kapag sa online, ha? Kasi nga, bini-verify pa po yan. Okay, ngayon, okay, sa ngayon po naka-maintenance po yung ano diyan, yung ibang part diyan is wala, no? Kasi may dinalag system natin. Grabe, nakaka-excite 'yon, 'di ba? Kasi may bago na naman. Ayan. So ang natira diyan yung deposit na lang at saka yung exchange, no? So dito po mga appliance, so yan po yung wallet fund mo. So hindi naman ibig sabihin na nandiyan na yung wallet mo, mga pagtransact ka na, kailangan mo po muna i-transfer sa ibang mga wallet. So, pwede mo sabihin na hassle naman. Pag first timer ka na, pag nakabisado, mabilis lang naman yung seconds lang naman pag-transfer. So, ganun lang naman siya. Okay? So, is wallet dashboard natin. Then, ayan. So, ito naman po is yung about sa withdraw naman. No? For example, in wallet mo, yung income mo na, in-income mo, in-income mo sa network, tapos na bago isip mo, gusto mo na i-check eh. So, pwede mong withdrawin dito sa wallet. Okay? So, then, ayan. So, Friday din po yan dito sa office. Mag-claim mo pag chinekin nyo po yan. Okay? Next is send money. So, about naman to pag Spartan, so Spartan, baga ish-cash to ish-cash, no? So, ano yan? Meron po yan charge na 25 pesos. Okay? So, 25 pesos po yung charge dyan sa ish-cash to ish-cash, no? So, ang input mo lang naman dyan is yung DID. So, ngayon po nawala kasi yung ano na yan, yung tab na yan. Kasi nga, ina-adjust, no? So,
Ang gagawin mo lang, punta ka doon sa favorite, input mo yung ano doon, DID kung meron ka kapag magta-transfer ka sa favorites. So, nandun po siya. Then, yan, fund transferred, no? So, kung gusto mo ma-try, kung real-time yung ating fund transfer, no, Ishkas to Ishkas, pwede mong isend sa aking DID, 423238. Joke lang. Baka may mag-testing talaga, no? Okay, so yan, real-time po yan, ha? Okay, para malaman mo na hindi sa atin naging, ano, kung wala sa atin yung maintenance, kasi may mga maintenance na ibang partner natin, kung hindi niya matransact sa atin, tama? So, para malaman mo na hindi sa atin yung naging problem po noon, okay? Pag tinry niyo po yung Ishkas to Ishkas, kapag real time pumasok, wala sa atin yung naging problem yun. Hindi natin control yung mga ibang partners po natin. Okay? Yan. So, ganun siya kaganda. Di ba? So, ito po mga apply, no? Every time na meron kang transaction dito sa Ingis Wallet, ayan. So, meron po yung transaction report. Di ba? So, para makita mo naman yung resibo dyan, okay, click mo lang po yan and click mo yung tatlong dot doon sa gilid na yan. Nandun po yung transaction report. No? Ayan. Then, ayan. So, pag green po yan, ibig sabihin pumasok. Pag red, palabas, di ba? Palabas po yon. No? Then ito naman sa deposit. Ayan. So, dito na tayo. Marami ditong nalilito. Di ba? Sa deposit sa funding, no? So, para makapag-fund, ano ba yan? So, dito pwede mag-fund, online transfer, okay, bank deposit, over the counter sa bangko, hindi over the counter. Magkaiba yun, ha? Kasi isipin na over the counter naman nag-fund up sa bangko ng Union Bank. Bakit siya real time, di ba? Ang over the counter po dito sa mismong office, no? Spartans Worldwide Headquarters. Yun po yung over the counter. Dito ka magpupondo. Yan. Or di kaya sa ating mga satellite center. Yan. So dito po ang gagawin natin para fund tayo sa online transfer ng mga appliance, no? Ayan. So pwede kung meron ka online banking dyan, GCash to Union Bank. Okay. So kung ano may available na bank transfer mo dyan, security bank mo yan, land bank mo yan, kung ano yung bangko, no? Pwede po yung i-transfer sa Union Bank po natin. So, paano i-process? Yan. Unang gagawin mo, okay, login mo muna yung GCash mo, kaya punta ka sa GCash mo, GCash sa Union Bank, okay? Then, input nyo po doon, mag-transfer ka, mag-send ka sa bangko ni Spartans Worldwide. Okay po, so dito po magkaiba po yung for pay and saka for funding na bangko, ha. So ngayon po yung system natin, meron nakalagay doon na reminder. Okay, may reminder nakalagay sa wallet na ito yung bangko na gagamitin mo. Kasi bakit? Kapag nagkamali ka ng send, okay, so mababawas po yan ng 300. Magpe-penalty po yan ng 300 pesos. So sayang din yon, di ba? Kaya make sure, double check, triple check mo talaga bago mo siya i-transact. Malinaw? Ayan. So ngayon mga appliance, so once na na-transfer mo na-transfer mo na kung saan bangko mo siya ginamit, no? Wag mong kaligtaan. Siyempre, i-save yung transaction, yung resibo po, no? So, para at least mas accurate sa email mismo. Kasi kompleto doon sa email. Okay, lalo yung security bank, walang time and date sa mismong app nila, no? Kaya nandun sa email talaga yung resibo na kailangan mong i-screenshot. Tama? Ayan. So, screenshot mo doon yung resibo, no? Dapat merong time and date, merong, ayan, syempre yung amount, and syempre yung reference number, no? Then, saka tayo mag-process dito. Once na nakuha mo ng resibo, saka tayo mag-process dito. Saka pumunta sa deposit ngayon. Gets? Okay, laging ka sa account mo, punta ka sa wallet, punta ka sa deposit. So, para at least yung i-upload mo dyan, yung resibo na patunay na nag-deposit po kayo. Tama? Kasi hindi naman mahulaan ng Spartan yun, yung kaninong galing deposit na yung kaninong account yun. Kaya kailangan talagang i-upload natin dito. Malinaw? So, dito mga apply, no? Click mo lang po yung choose file, upload nyo po dyan. Pilapan nyo po mga hinihingi na detalye po dyan, reference number, dapat match po yan doon sa resibo na in-upload nyo po. Okay? Ayan. So, dito po sa amount, ayan, time and date deposit, okay? Ayan, so sa purpose naman, for reference naman yan, no? Para saan? Para sa ticketing naman yan, kung para saan yan, for reference lang naman po yan. Okay, then dapat same yung amount. Sa amount po, kung magkano deposit mo, dapat yung nilagay mo. For example, galing GCash to Union Bank, nag-deposit ka ng 1,000. Okay, di ba? Binawas na sa GCash 1,015. Okay, 15 doon sa GCash yun, hindi yun kasali dito, ilagay mo. Ang input mo dito is 1,000 din. Okay? Ang mga na-deposit naman sa 7-Eleven,
Kasi sa ngayon po, ang pagkakaalam ko, kasi hindi ko lang sure kung nagbago na yung convenient pin nila, no? Kasi merong charge po sila na 20 pesos, tama? So, for example, nag-deposit ka 7-Eleven ng 1,000, okay? So, ililist mo ngayon dito yung 20 pesos. Okay, ilalagay mo dito sa amount is 980. So, ganun siya, no? Yan. Then, submit nyo po yan, no? So, meron po yung nakalagay dyan na nasubmit nyo na po, no? So, then monitor mo lang po yung, ano mo, yung diniposit mo. Para at least makita mo kung bakit, minsan kina-cancel kasi may nakalagay doon. Sabi naman sa'yo kung ano yung concern, blurred ba yung resibo, di malinaw, o mali, di ba? So, dapat sa unang ano pa lang, double check mo na tama para hindi ka mag-i-hassle, ha? So, minsan tumatagal yung funding mo kasi mali-mali yung pag-input niyo po doon. Tama? So, ganun siya. Minsan may mga client na uminit agad, may mga dealers na uminit agad, bakit di pa masok yung fund ko? Di ba isang araw na? Yung pala nag ano doon, na nag-chat doon sa resibo mo. Tama na may kulang, di kaya malabo or di kaya walang time and date yung resibo mo. So, monitor nyo lang po, ha? So, pag ganyan mga appliance, no, ibig sabihin may pumasok na. Okay, pumasok na po yung deposit nyo po. Okay? Yan. So next natin, yan, dito naman tayo sa exchange, no? So ito po exchange sa mga apply. For example, nakakapag-fund ka na sa wallet mo. So dito po, kung saan mo nilagay na fund, so doon mo exchange. Dito naman wala naman charge to pa nag-exchange eh. Kung magkano yung amount na ilalagay mo. Okay? So at least ngayon, paano mo siya makati-hati yung fund mo? Kung saan lang may transaction, doon mo siya punduhan. Tama? So ganun siya. Ayan. So again, yung ticketing, iba po yung ano yan, is wallet niyan, yung hotel, yung best payment, loading bank, magkasama po yan, isa lang po yan, kahit alin yan pipindutin mo. No? Pero yung ano natin, yung load central natin, saka Perakel, magkaiba din po yan. Ha? Iba din po yung wallet din po yan. No? Ayan, so kailangan mo lang naman dyan, input yung amount kung magkano yung gusto mong transfer. Okay? So, dito rin sa ating wallet mga plan, dito pwede kang bumili ng products. Okay? Pwede ka rin, dito rin nabibili yung ating load central, no? I mean, yung pag gusto mo mag-activate ng retailer, no? Dito yung sa ating wallet. So, make sure lang na meron ka pong wallet balance. Okay? Then, pwede ka rin mag-buy codes. Ayan. So, yung mga naka-satellite po, pag nag-buy code sa system natin, may 100 pesos po na income po yon. So, ganun siya, di ba? So, dito, syempre, punta na tayo sa ating services. Okay? So, ito yung services dashboard, no? Ayan. So, lagi natin yung services natin. So, again, nag-require po yan ng PIN code, no? So, dahil nga ito ay hindi siya latest, inantay pa namin yung PowerPoint na final, no? Hindi siya latest. So, magla-live lang po ako. Magla-live ako na share para at least may idea kayo kung ano yung laman ng ating system. No? So, wait lang po mga plans. Maglalagin lang po ako sa sarili kong account, ha? Okay. So, natututo po ba? Type nga po ng yes kung natututo ka. Ayan. Type mo dyan kung natututo ka po mga plans, no? So, magla-live, ano lang po ako, live share. Okay. Live share lang po tayo. So, para doon sa bills payment, wala sa mga bago po natin. Okay. Yun. Buhay na buhay. Alive na alive yung ating mga uplines. Ayan. Ay, ito na. Ito na po, no? Magla-live. Live tutorial po tayo ngayon. Okay. So, naka-mobile view po ako. Kaya nakikita na po ba? Nakikita na ba yung ating slide? Yan, naka-mobile view po ako mga apply, no? Okay, so dito po, ito na po yung sa bills payment po natin. Okay? So, kung nakikita nyo po dyan, yung kulay gray na arrow sa taas, pindutin nyo lang po yan para makikita nyo po yung mga option, no? So, nandyan yung loading, bills payment, yung bank, saka yung may account, no? So, una, yung load natin. So, dito, pwede rin tayo mag-load dito. Okay? Pwede tayo mag-load dito sa part na to. So, iba din po yung load central. Ano yung pinakaiba niya?
dito kasi kung magkano yung amount na niload mo, yun yung babawas sa'yo. Okay, sa load central naman po, kung magkano yung niload mo doon, may outright income ka, 1% to 2%. Depende sa ano yan, denomination. Ayan. So ito po mga apply, for example, regular 100, 100 yung babawas. So para sa income nyo naman po doon, mag-add ka na lang ng 3 or 5, depende na sa inyo po yun. No? So may regular tayo dito, meron tayong special variant. Ano yung special variant na yan? Yan yung mga promos, no? Mga promos na load po natin. Okay? So, ayan, may yan po yung mga regular po natin. Yung Amax po, yan po yung ano, kumbaga, regular load po yan. So, para makapag-load tayo, meron yan 3 dot sa gilid para makapag-transact po tayo. No? So, click mo lang yung transact dyan, tapos ito na po siya, may mga ano yan, may description na yan, okay? So, input mo lang yung contact number ng iloload nyo po dyan. Then, proceed. So, kumubo ka lang dyan, pumasok na agad yung load mo. So, ganun siya kabilis. Ayan. Then, sa ano naman natin, sa special variant naman natin, so try natin, no? Yung mga Go Plus, Go Surf, FB10, mga ganyan. Okay? So dito po yan. Ayan. So pwede rin mag-search mga apply, ha? Pwede kang mag-search dito kasi sobrang dami po niyan. Kung gusto mo ayaw mo mahirapan, na makita agad, di ba? Pwede kang mag-search, no? May nakalagay sa baba. Search yung baba ng logout. Nakita niyo po ba? Okay? So maging ano ka talaga dito, dapat mas matyatsagain mo talaga siyang kabisaduhin. Okay? Then, ganoon din sa bills payment, pwede ka rin mag-search dyan. Na? Okay, so sa bills payment naman natin, yan, nakakategorize na po siya. Tama? So, nandiyan yung airlines, cable, nakakategorize. Ito yung wag na wag book ng ticket. Tama ba? Kasi bakit? So, sobrang excited mo na meron kang client na mag-book agad. Di ba? Na-excite ka agad i-book. Ngayon, nakalimutan mo mag-sit ng markup. Okay? So, gagawin mo, punta mo yung parang tao dun sa taas. Malit lang siya, di ba? I-zoom in mo na lang siya sa cellphone mo. Okay? Yan po yung para makita mo yung settings. So, doon sa settings po, na doon ka mag-sit ng ating markup. Okay? Ayan. Sa markup po natin, okay, so sa maximum na po natin 500 sa domestic, then 1,000 naman sa international. Pwede mong babaan, depende sa konsensya mo. No? Pwede mong gawing 300 sa domestic, pwede mong gawing 750 sa international. Kaya it's up to you na po yun. Okay? So, kung i-market mo yung i-market mo yung airline, okay? Ito, tip pa. Tip ko sa inyo. So, pag nag-market ka ng price ng airline, so I suggest, gawin mo lang zero yung markup mo. Okay? Bago mo ipakita yung mga amount sa market mo para mura siya. Then, pag may nag-inquire na, saka mo sit ng markup. Okay? Kasi nga, alam naman nila, aware naman nila na every 10 minutes nagbabago yung presyo ng ticket. Okay? So, pag okay na yan, click mo lang yung save change and every time na mag-search ka ng flight, kasama na po yung markup mo po doon. Once na na-sit mo na yung markup mo po dyan. Okay? So, ano naman po yan, kahit palit-palitan niyo pong magkano yung imamarka niyo po. Wala namang problema. No? Yan. So, next natin. Okay, so syempre, kung meron ka pong, baka nakapag-search ka ng flight. So, dito po, sa origin mga apply, no? So, wala ka makikita ng dyan, option na domestic sa international. Automatic na po yan. Okay, search mo lang po yung airport code or kaya yung airport. Lalabas na po yan doon. No? Lalabas na po yung option niya pag in-input niyo po siya. Okay? So, yan, sa origin, ibig sabihin saan magagaling? For example, Manila. Dito sa Manila. Papuntang, ayan, papuntang Davao. Yan, click mo lang yung Davao. Yung airport code po, ayan, yung kumbaga, sa Davao, DVO. Sa Manila, MNL. Yan po yung airport code. Paano hanapin yung airport code? So, gamitin mo si paring goggles. Okay? Okay, so yan, dito naman, sa departure, okay, kung kailan yung alis, no? So kapag yung white, nakatapat, pinindot mo yung white, one way yan. So sa kabila, round trip po, no? Pag nalipat mo yung white, round trip po yung booking po doon. Okay? Then sa departure on, then for example, one way lang, no? Then sa flight class po, okay, pwede mo lagay all class niya para lahat ng mga available na flight sa araw na, yun lalabas na po doon sa mismong pag-search mo. Okay? Ayan. Ayan, dito naman po sa adult, ayan, pwede ka dyan mag-book sabay na siyam. Then, sa children, kung may children, kung mayroong infant. No? So, wala tayong discount sa senior. No? So, once na okay na po yan, click mo lang po yung search. So, kagandaan dito, from lowest to highest, makikita mo na sa pag-search natin. Tama? Ngayon, kung gusto mong i-filter, kung for example, ang gusto ng client is PAL. Okay? Tapos, ang daming AirAsia dyan nakikita mo sa taas, saka Cebu Pack. So, pwede mong i-filter. Okay? Filter search.
So may option naman yan. For example, ito nakikita niyo po ba? Ayan, sa PAL, merong available na 4. Okay, sa AirShot 34, Cebu Pacific 69. So, pag pinito niyo po yan, pag PAL lang, lahat ng PAL na available na flight sa araw na yun po yung makikita po. Okay? So, ito lang din, no? Dahil nga yung bago ngayong rules ni PAL is kailangan required, no? Required ng passport kapag nag-book tayo ng ticket. Tama? So, sa mga walang passport na client natin, so pwede mo inform sa kanila. Ma'am, required kasi si ano ngayon, si PAL ng tawag nito ng passport, no? Kung wala kang passport, ma'am, ayan, so pwede kang manap ng ibang airlines, ganyan, okay? So, yun po, mga plans, no? So, pero hindi ko ina-advise na ano, pwede nyo gawin yung ibang passport na ilagay lang, di ba? So, ano naman, kasi required lang naman sa mismong airlines, isa naman po eh. Kumbaga, ID lang naman po. So, kung wala passport talaga yung client mo, pwede mong papiliin ng ibang airlines na lang. So, ganun siya. Okay? So, dito po mga appliance, no? Kapag na-click mo na po yung, for example, booking. Okay? So, pag nag-booking, pag nag-loading siya, okay? So, ibig sabihin lang po no, huwag ka mag-double book pag na-confirm mo na. So, pag booking, ibig sabihin, may mga airlines kasi na, for example, dalawa na lang yung available na seat, tapos matagal nag-hang siya. Di ba? Nag-hang, naglo-loading lang. Okay, kasi possible yan. Ito yung mga possible na pwedeng mangyari yan. Possible na nagbabago yung flight, or ubos na, 'di ba? Lalo na pag dalawa or isa na lang natitira ano, isang seat na lang natitira, 'di ba? So yun po yung mga possible na nangyayari po. Okay? So possible tataas kasi nga, syempre yung airlines negosyo 'yan. Kailangan na pag kunti na lang, 'di ba? So tataasan nila yung ano yung presyo, 'di ba? Kala natin yun yung price pero maya-maya nakita mo, tumaas na kaagad. So ganun siya. Ganun minsan si airlines minikos din ng airlines eh. Okay? Ayan, then ano pa? Ayun, pag meron na napili dyan mga appliance to, pag nag-book po kayo ng ticket, make sure po nakuha niyo siya ng details, ID talaga kailangan dyan. Para mali man yung pagka-input niya ng apply do sa baka yung information niya, sinend mo na form, at least ma-check mo sa ID. Okay, para at least ano kumbaga, tayo din, maging concerned din tayo sa kanila, no? So, yung sa mga requirements, kailangan mag-ID para ma-double check niyo po. Kasi yun po yung kailangan sa airport kapag, di ba, kapag nagta-travel, no? Yan. So dito po mga appliance, so may mga flight details naman po dyan, no? So may iba dyan, makikita mo na kung saang terminal or kung wala kang makikita niya na saang terminal naka-assign, no? So pwede po natin i-search po dyan sa Google. I-type mo lang po dyan yung PNR, okay? Yung number or reference, no? So dun sa mismong, ayan, sa Google po natin para malaman mo kung saang terminal siya. Okay? Hindi po yan sa Cubao Terminal, ha? Ayan, sa airport po yung Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, mga ganyan. Okay? So ngayon, ayan, i-input mo yung mga details. So kung gusto mag-add ng baggage, syempre may additional payment po yon. Okay? So may mga makikita ka po dyan sa airlines natin na walang option na additional baggage. Bakit? Kasi possible yung aeroplano na yon ay maliit lang. Tama? Maliit lang yung aeroplano na yon or kaya full na yung cabin nila. So pag mag-additional, pwede natin kung may additional talaga, pwede yan ipa-add sa ating CSR. No? Ayan, so double check po natin yung mga details. Ang importante lang naman dyan, okay? Tama ang kanyang surname, first name, nationality, birthday. Ayan. Then after po niyan, okay? So, meron po dyan na may, yan sa nakapangalan sa sa baba dyan. Siyempre yung email, di ba? Dapat nasa yung email sa iyo lahat dyan. Sa iyo yung email niyan, no? Then dito sa baba, may makikita ka dyan. Di ba yung markup, di ba? So, sa markup mo, walang makalagay, zero-zero yung markup. Naku, nakalimutan mo maglagay dyan. Masabi ka na lang na next time, no? Next time na lang talaga din mo sita ng markup. Okay? Yan. So once na all goods na lahat, na double check mo na, tama lahat, that's the time na i-click mo na yung confirm booking. Okay? So once na na-confirm mo na yung booking, tapos makalagay insufficient, so nakalimutan mo i-convert, di ba? Yung fund mo sa wallet dito sa ticketing. So ganun na siya. So kailangan mo ilipat dito no sa wallet ng ticketing mo. Okay? Kasi iba po yung ticketing niyan. Yan. So ngayon mga apply yung income mo po dito sa airline ticketing, pwede mo siyang i-cash out through GCash. No, punta mo lang settings na una na yon, then encashment, then GCash or cheque. So ano po yan, kumbaga 5,000 below, real time po yung papasok sa GCash. Okay, pag 5,000 pataas, no? So ano po yan, 1 day to 2 days po yan bago pumasok sa GCash kasi chinecheck pa yan sa back office. No? So ganun siya. Okay? So click mo lang yung okay, then pwede mong tingnan yung itinerary, no?
So yan po yung pwede mo tingnan dyan. So ngayon, kapag na-click mo na yung booking, make sure, dito double check mo talaga kasi hindi pa yung final. Okay, kasi nga may mga possible, 'di ba? Possible na hinold, 'di ba? Hinold yung ticket mo kasi ito yung mga nangyayari possible nga. Lalo pag ilan na lang yung available na seat, no? Pwedeng naka-hold yun dahil nga puno na o pataasan nila. Okay, so make sure mo na naka-confirm booking na siya. Okay, bago mo siya talagang isend sa client mo. Kasi may mga, for example, na-send mo kaagad sa kanya is ano pa lang, processing or on hold pa lang. Di ba? Hindi pa yun yung confirm booking. Tama? So, check mo, double check mo kung confirm booking na. Okay? So, para at least makasigurado ka kung kahit na-confirm na tapos gusto mo makasigurado pa talaga. Diba? Pwede mong i-search yan sa mismong website, no? Na ma-confirm mo na yung PNR na yon. Okay? So, ganun siya. Yan. So, saka mo na i-send sa client mo, no? Na-confirm na yung booking. Malinaw? Next is yung ating hotel booking naman po, no? So, ang hotel booking naman natin, dito po mga appliance, syempre, ayan, click mo lang yung hotel booking natin. Iba rin yung wallet dito, mga appliance po. Na, for example, meron kayong na-book na, no, na airlines. Tama? Tapos walang accommodation sa pupuntahan nila. So, pwede natin i-book din ng hotel. So, actually, hindi pa tapos ang uploading nito. Okay, marami po yan. Kasi nga, 1.4 million yung katayap natin na hotels po dyan. Local at international. Grabe, di ba? So, dito sa hotel booking natin, para makapag-book tayo. Okay? So, kailangan mo lang dyan i-search mo lang kung saan area sila mag-check-in. Diba? So, yan. Sino dito nakapasok na ng hotel? Type 5. Yan, type 5. Kung nakapasok na ng hotel. Okay? Yung, ano, kabilaan yung salamin. Taas, baba, kaliwa, kanan. Ay, iba dito parang meeting iba, parang yung iba parang kailan nakapasok ka. So sa hotel booking natin mga plans, no? Ayan. So si Upler na, nako, kakagaling ni Upler na doon, nako. Ayan. Dito po mga plans, syempre, yun nga again, kapag meron tayong nabook na ticket tapos walang accommodation is, yan, pwede natin silang i-book ng hotel din natin. Okay? So ito, naka-excite lang kasi nga, nako, pagsasamahin ni mga yan, di ba? Yan, dito sa hotel natin, search mo lang sa lugar dyan. Then, kung kailan mag-check-in, kung ilang person, no? Okay? So, ang income natin dito, 5%. Kahit di natin magandang markup, may 5% tayo. Kung magkano yung amount ng hotel, may 5% ka po na income doon. No? So, yun po siya. No? Yun, makikita mo talaga dyan, no? May sugo pa. Mas maraming sugo sa atin, di ba? So, maraming sugo dyan. So, kasi yung hotel natin, meron tayong 3-star, 4-star, tsaka 5-star hotel. Okay? So, select mo lang po yan. And hindi pa yan yung may mga price pa dyan kasi mayroon yung deluxe, economy, mga ganyan. So, pwede mong ipakita sa client mo na ma'am, ito yung inclusion niya, ito yung kasama. May free wifi ba? Free meal ba? Di ba? Ayan. Di pa nakapasok si Sir Nel, no? So may experience si Nel. Okay? So, wag mong subukan. Okay, so yan once na okay na, confirm na, input mo lang po yung yung pangalan niya, then confirm, no? I-submit. Ayan. So, again, pwede mo rin i-cash out dito yung income ng mga applies, no? So, mas maganda, ipunin mo muna kung di mo naman kailangan pa. Kasi may 25 charge po yan pag nag-cash out po tayo. Okay? So, next is yung ating safe haven. Ito, i-skip ko na to kasi nga may bago tayong insurance nga paparating po ngayon. Ayan. Okay, so magandang insurance po yun. Ako, napakamurang insurance and sobrang ano po yun. Malapit na yun, abangan po natin yun mga plans. Kaya ang dami talaga, ang dami mga paparating sa negosyo natin. Mas ma-excite ka, di ba? Kaya ngayon pa lang, kahit ito pa lang, kabisaduhin mo na. Kasi para pag pumasok mga iba, at least, di ba, alam mo na yung meron ngayon. Okay? Then ito naman yung Perakel naman po, no? So more on sending lang po tayo sa Perakel. Ibig sabihin, pag merong customer mo na magpapasend, i-claim niya doon sa Perakel outlet. Tama? Ayan. Sa Perakel Express naman po natin, so parang Palawan to, mas mura pa nga to kayo sa Palawan eh. So para malaman mo yung charge, di ba? Para malaman mo yung charge ni Perakel, pwede mo i-calculate. Okay? Pwede mo calculate yan. For example, sa 5,000, actually 5,000 is nasa ano lang po ito, nasa I think 75. Okay, dun sa charge na yon, for example, 75 yung charge sa 5,000 na padala, meron ka pong 8% na income doon. Hindi sa amount ha, doon sa charge, 8% yung income mo. Baka mamaya ang isipin ni is nasa amount ng 8%. Hindi po, doon sa mismong charge, 8% yung kikitain niyo po doon. Okay?
Then yung satellite natin is pwedeng sending, pwedeng cash out, no? So yun po siya. Then again, kailangan dyan is i-KYC mo po dyan, no? Kunin mo yung mga details niya, yung form pag first time na mag-send, kunin yung ID, ganyan. Ayan. So after po niyan, so pwede na, kumbaga pwede na i-claim sa iba't ibang mga Perakel outlet po, no? Kung may nagpadala sa inyo. Ayan. So ang home base po, more on ano lang tayo, more on sending lang po tayo. Ha? Ayan. So yan po, encashment, ganun din po, encashment sa GCash or cheque. So halos same lang lahat naman encashment dito, no? Pwede GCash po yan. Meron 25 na charge yan. Kung di po naman kailangan, mas maganda ipunin mo muna bago mo i-cash out. No? So 5,000 pababa, real time. 5,000 pataas. Okay, check po yan sa back office, no? So ganun po siya. Yan. Then click mo lang po dyan. Check mo kung ano yung gusto mo, cheque or GCash. Yan. Next na tayo ay Load Central na. Ayan, malapit na tayo. Yan, sa Load Central po, sino na naka-experience na makapag-activate ng retailer? Type me. Kung ikaw ay napag-activate ka na ng retailer. Okay? Type me. O di kaya, sino dito yung nakapag-load, no? Ginagamit yung Load Central. Okay? Okay, type mo dyan 100. So baka mamaya, di ba, may load central business ka na, sa kapitbahay ka pa nagpapaload. Tapos tinext ka ng apply mo up, tinext ka tapos yung app, wala akong load. Ay, negosyo mo, ticketing lang. Ayan, ginagamit na load yung load central. So gamitin nyo po yan, mga apply, kasi nga, ang laki ng advantage sa atin. Kasi kung sa labas yung mga free application po ngayon, merong charge sila. Tamang kumikita sila lang sa atin. Di ba? Walang charge. Tapos may outright income pa. Kumikita ka pa, dapat talaga naman. Pinapalakpakan mo yan. Di ba? So, malapit na yung retail. Malapit. Okay. So, sa load central natin, ito po, makaiba po yung sa load kanina, yung kasama dun sa bank ng mga appliance. No? So, sa load central po natin, dito, may pwede tayo mag-load ng mga gaming pins, ganyan. So, marami po yan. Okay? So, mga satellite, di ba, sa mga province, mga satellite, mga GSAT, mga ganyan, pwede sa load central po natin. Okay, so dito po, meron din dyan sa mga Globes Smart, lahat ng mga load dyan, meron din sa atin, no? So, syempre, iba din yung ano nito, balance po nito. Okay? Ayan. So, dito po mga apply, syempre, click mo lang po yung, sa mga naka-mobile view or naka-mobile user, no? So, may arrow, yung kulay green na arrow, lagi yung hanapin kulay green na arrow. 'Di ba? Para at least makita niyo po yung mga option dyan. Okay, Globe, yan, Smart. Yung Globe, kasama na yung TN dyan. Okay, then, yan, meron tayong utility load, dito, signal. Yan. So, para makapag-load tayo, ayan po, no? Mayroon mga promos tanin po yan. Okay, so dito po, 10 digit number lang po yung kailangan natin dito. Tanggalin niyo po yung 0 kapag nag-input po tayo. No? So, once na nakapili ka na, click mo lang yung tatlong dot dyan sa gilid. Okay? Then, lalabas yung transact po dyan. No? So, yun po, para makapag-transact po tayo. Ayan, once again, kailangan dyan 10-digit number lang. Okay, tanggalin niyo po yung 0. Okay, real time po yung mga loading natin dyan. So, may monitoring po yan. So, ngayon, paano naman kapag sa retailer? Ayan. Ang retailer mo mismo, meron din silang sariling ganitong ano din. Ganitong load central din po. So para mag-activity ng retailer, una mong gagawin dyan is, ayan, doon sa mismong is-wallet, meron doon. Okay, mag-buy codes ka ng retailer. Then after nyan, kapag na-buy codes mo na, punta ka sa main dashboard and hanapin nyo po doon yung purchase code. Okay, may purchase code. Ayan. Then, doon po, i-copy nyo po yung code po doon and bago ka pumunta dito sa retailer. Okay? So, sa retailer natin, sa my account, okay, may nakalagay dyan, add retailer, yung kulay green. Nakikita niyo po ba? Yung kulay green na yan, add retailer. No? So, yan yung pipindutin mo para mag-add kang retailer. So, sa pag-retailer, dito sa retailer naman po mga appliance, ang kailangan dyan, okay, kunin mo yung details niya, pangalan, email. So, para nag-encode din siya. No? So, pero makikita niya lang, yung load central lang, yun lang magagamit niya. So, ganun siya. Okay? So, next is yung ating flash. So, yung flash po natin ay hindi po yan available sa home base kasi separate yung training yan kapag naka-satellite ka. Si mismong flash yung magtuturo sa inyo yan. Okay? Kung gusto mong kumita sa flash natin kasi every time na mayroong delivery, ayan, okay, may 20% ka na income po doon. Tama, kung naka-satellite ka. Okay? So, ano yung satellite? Yan. Tanungin mo yung sponsor mo kung gusto mo mag-satellite center. No? Kasi kasama din po yan yung ATM withdrawal. So, yung mga services na yon is separate na training po yon. Okay? Ano lang po yun para sa mga naka-satellite lang po.
So, ganun siya. Okay, so ito naman po mga appliance no sa lahat ng mga matagal na nagbabalik, di ba? Na wala pang GCash, di ba? So, yung GCash po natin, pwede mo siyang i-set up, no? Sa baba lang po yan. Ayan. Click mo lang yung profile mo para maglagay ka ng GCash doon. Okay? Yan. So, input mo lang yung GCash yan. So, dito sa GCash, ibig sabihin pag na-save change mo na, is yun na yun. Kailangan mo pumunta sa email para i-confirm. Okay? Copy mo yung ano, copy mo ang security code, then input mo yung, ayan, security code, then input mo yung email name, saka yung, ano po, yung password mo. So, ganun siya. So, ito. Yan. Okay? So, after yan, yan, meron ng GCash. Sa lahat lang, dinaanan ko lang kasi nga, lalo yung mga lumang account, no, na nagbabalik na inopen, tapos wala pang GCash. Eh, pwede ka rin mag-change GCash po, anytime naman po yan. Eh, basta i-confirm mo lang dun sa mismong email mo. Yan. So, next natin, ayan, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Yung matuto ka mag-create ng customer support. Ayan, ano ba yung customer support na yan? So, ito po mga appliance. So, ang kailangan natin dyan is, ayan, for example, may na-encounter kayo sa system, error, ganyan. Okay? So, hindi sa amin didiretso. Hindi sa amin magtatanong. Okay? Kasi hindi po kami IT, ha? Hindi po kami connected doon. Okay? Ano lang po kami, kung ano yung information na binibigyan lang sa amin. And, ano rin, inaaral din namin, no? Kasi nga nagbabago ang system natin. So, dapat magkaroon ka rin ng self-study mo sa mismong system. Magkaroon ka ng initiative na aralin, no? So, wag ka lang magantay na isusubo lahat, di ba? So, dapat ikaw mismo, di ba, ini-explore mo, inaaral mo. Kaya mas maganda, habang wala ka pang fun, inaaral mo na yung system mo, yung negosyo mo. Kasi, wala namang sinabi nung nag-franchise ka na, no? Na, kumbaga, kasama yung upline dun sa franchise mo, wala po yun. So, guide lang po sila. So, dapat, pag meron ka may encounter or error or sa mga transaction mo, so, dapat matuto kang mag-create ng ticket. So, ano yung ticket na yan? Para ma-check, no? Ma-check ng customer support natin kung ano yung naging concern. Tama? Kung ano naging concern dun sa transaction mo. Malinaw? So, airline ticketing, ticketing. Sa ticket support po natin, hindi po yan ticketing ha. Create ng ticket para to raise, no? To raise your concern. Okay, para may reference. Okay? Ayan, saan makikita yan? Sa dashboard po yan, then sa support, no? Ayan. So, dito po, once na maklik mo na yung support, ito po yung tab niya. So, may makikita ka po dyan na active ticket, profile, then total tickets created within the account, no? So, kung ilan yung ticket na nagawa mo, di ba? So, pero imposible po yan na marami ka na-create na ticket. So, yan. Grabe naman talaga sa inatsambahan na talaga, no? Kasi may mga times na isolated case na tinatawag. For example, okay naman sa 1 hanggang 10, okay, tapos ikaw lang nagkaroon ng error na ganon, tawag doon na isolated case. So, kaya nga, chine-check yan, no? So, dito po sa ating profile, okay? So, mayroon dyan navigation tab. Ayan. Okay, para mag-create ng ticket, no? Yan, click mo yung create ticket. Then, dito po, mayroon tayong ticket topic, no? So, dapat accurate dun sa concern mo. Kung ano yung concern mo dun sa ticket. Kasi, yun, ilagay mo sa category. Ano man yan? Request, incident, informational, system events, project, ganyan. Okay? Then, sa description naman po, ayan. So, ayan. Sa description naman po, no? So, state your concern, dapat malinaw. Okay? Malinaw na malinaw. Ayan. So, paano maging malinaw? So, pwede ka mag-Tagalog, pwede rin mag-English. Kung saan ka komportable, ha? So, doon po, kung baka pwede ka mag-Tagalog, kung komportable ka mag-English, edi mag-English, di ba? Kung hindi naman, so pwede naman Tagalog. Tama? Para at least malinaw lang yung concern mo. Kasi baka mamaya matatakot ka mag-rent ng ticket kasi isipin mo, baka English na yan. So, huwag ka matakot kasi pwede naman po Tagalog. Then, be polite and respectful, no? So, mga appliance, okay? So, minsan, pag mayroon tayo encounter, wag pangunahan ng init ng ulo, di ba? Okay? So, maging respectful din po tayo kasi tao po yung CSR natin. Tama ba? So, maging magalang din mo tayo kasi nga malalaki naman na tayo eh. Tama? So, yan. Lagay mo dyan, for example, yan. Hi, good day. This is ganito, blah, blah, blah. Okay? So, kailangan, kumbaga, ang gagawin niyo po dyan is, lagay mo po lahat dyan kung ano na-encounter mo. No? Then after po niya, is i-upload niyo po yung email, i-upload niyo po yung ano diyan, yung
mismong image. Ayan, image. Sorry, email tuloy. Then, upload mo hanggang 3 MB pababa po yan, no? So, para bumaba po yan, syempre, screenshot po yan. Okay? Then, click send ticket, no? So, dito sa ticket natin, okay, nag-response po yan within 24 hours. Pero hindi naman talaga 24 hours yan mag-response. Okay? So, nag-response po yan is, monitor mo lang. Hindi naman yan 24 hours talaga bago mag-response. Actually, napakabilis po ng CSR natin. Sa ganun siya. Then, yan, depende po yan sa ano, depende po yan sa kung ano, kung depende sa concern mo. Diba? May mga concern kasi na hindi naman talaga, hindi naman talaga priority. So, pag ticket lang, pag ticket yan, mas priority, mas mabilis naman po. And lagi mo i-check yung email mo for notification. So, dito po mga plans, pag meron kayong ticket na na-create, huwag ka doon sa email mag-response. For example, nabasa mo yung email ni CSR. So, dito ka sa ticket mo mag-response. Dito ka sumagot. Okay po? Ayan. Then ito po yung ano, ito na po yung ticket ID. Okay, yung pwede mong i-view kung meron kang additional na ano, additional na dagdag na information doon sa concern mo, pwede mo siya i-view din, pwede ka magdagdag po doon. Okay? Ayan, ticket issue ticket, ayan. Then dito naman po yung ticket information, ayan. So makikita mo diyan kung anong araw, anong pietsa. Ticket ID kung in progress po yan, ibig sabihin po is pinaprocess pa lang siya. No? So, dito po mga appliance is, ayan, so dapat naka-monitor ka, no? Kasi minsan, pag 3 days na, wala kang response sa ticket, i-close nila yon. Okay, pag kinlose na, ibig sabihin, is, siyempre, ang thinking ng customer support nun is okay na. Kasi nga, di mo naman siya na-replyan. Okay, kaya mas maganda monitor mo siya. Kasi may mga iba na walang, may na-raise na concern tapos wala daw response CSR. Yun pala, hindi pala chinek, di ba? Matagal na pala may response. Kinlose na lang si sir kasi hindi ka nag-response. Tama? So, dapat monitor mo talaga. Ha? Ayan. So, hindi po yan kusa mag-response po doon, yung ano mo, yung ticket mo. Ha? Ayan. So, concerned party shall create ticket under. Ayan. Under. Ayan. His her Spartan's account only. Kung ikaw may concern, dapat ikaw mismo mag-create. Hindi yung tatawagan mo sa upline, gawan mo ko ng ticket. Na-encounter ako ng ganito, ganyan. So, ikaw mismo, no? Iga-guide ka po niya. Okay, iga-guide ka po niya kung paano gawa ng ticket. Then, wag ka magkalin, di ba? Baka sumika kung may na-encounter ka, huwag ka pa muna ng init ng ulo. Maging kalmado po tayo, ha? Then, ayan. So, follow the KYC policy. Depende po yan sa, depende po yan sa concern nyo. Okay? Then, upload clear colored image, no? So, yun po, pag nag-KYC po yan. So, KYC po, yung know your client po yung ibig sabihin yan. Mag-upload ka po ng ID. Depende po sa hinihingi ng CSR. Okay? So, yan. Avoid creating multiple ticket for the same concern. Ayan. So, kumbaga, huwag kang mag-create ng maraming ticket kung isang concern lang naman. For example, na-raise mo yung hindi pa pumasok yung funding. Tapos, every now and then, nag-create ka ulit. Hindi pa pumasok yung funding, di ba? Every 5 minutes, nag-create ka, di ba? So, matatagalan lalo. So, kung merong additional information doon sa ticket mo, mas maganda, i-reply mo na lang. Okay? So, reply mo na lang doon sa mismong ticket. So, ito po yung ito po yung ticket na mo na on progress, close, ticket. Ibig sabihin, okay na. Kumaga, okay na yung ticket mo. Yan. Okay, kung gusto mo na ma-area open dahil nga kinlose niya, tapos matagal ka hindi nag-response, hindi pa pala na-resolve sa'yo, so pwede mong i-area open. Doon ka mag-response. Okay? So, i-response nyo po doon. Yan. So, hindi pa tapos. Ayan. Kasi meron pa tayong part 2. Yung part 2 na yan, dadaanan ko na lang yung sa network naman po. No? Ayan. Okay. So ito po mga apply, syempre marami kasi dito nagtatanong. Dito about sa network naman, paano i-claim yung GC, di ba? Sa encoding, ayan. So dito po sa dashboard, sa network mga appliance, okay? So kung ikaw bago ka, wag mo muna pangarapin na makapag-encode ka agad. Tama? Kung hindi pa inalaw ng apply mo na mag-encode ka, so wag mo muna pangarapin kasi bakit mahal magkamali. Kasi magkamali ka na ng encode diyan, mabayaran mo yung 14,000. Tama? So, wag mo muna madaliin na mag-encode ka. Okay? So, kailangan mo dyan, may konsulta ka muna sa upline mo kung papa-encode din ka na ba. Okay? So, maging pa rin tayo, maging open ka sa sponsor mo, no? Para maiwasan yung pagkakamali kasi may mga alam na po na regarding sa structuring. Okay?
So, actually, madali naman mag-include sa atin. Pero bilang bago, huwag mo nang pangarapin na mag-include ka kaagad. No? So, dito naman sa sponsor network, okay? So, dito mo makita yung, kung yung direct mo, may direct na ba? Diba? Kung ikaw may direct ka, diba? Meron yung plus, plus, plus yan. Yung downline mo, may direct na ba? So, at least nakikita niyo po na itong taon na to, wala pa pala tong income. Kailangan matulungan. So, makikita mo yan sa, ano, sa sponsor network. Kung sino yung upline nung downline na yon, diba? So, makikita mo yan sa sponsor network mo. Then sa member list naman, syempre makikita mo yung mga pumasok, no? Mga pumapasok sa'yo, ganyan. So makikita mo dyan sa member list mo na yan. Okay? So dito naman sa inclusion claims, okay? So yung mga na-claim mo regarding po yan sa, ayan, dun sa ano po yan, tawag dito, sa purchase, no? So dito naman sa bonus po mga uplines, ayan. Okay? So, dito yan, makikita mo yung binary. Okay, pag nag-pairing ka na, makikita mo dyan yung total na pairing, kung ilan na. Then, syempre, dito naman sa direct referral, di ba? Kasi di ba sa direct referral, meron yung 1,000 cash, tapos 1,000 na GC. Okay? Kung sino yung direct mo, makikita mo agad dyan. Okay, then dito naman sa indirect referral, ito yung level bonus, residual income, dito yan makikita sa network po, no? Yung residual income. Okay? Yung activity po, kung ano yung mga ginagawa mo, lahat ng activity sa mismong system, makikita niyan dito sa activity. Okay, lahat po yan. So, ganun siya. So, sa encashment po, ayan. Kung dito naman po, kung, ayan. So, yung mga na-encash mo na income mo po, mga appliance. Tama? So, yung mga na-encash mo sa network income, makikita mo dito kung ilan na encash mo. Okay? So, meron dyan, complete, cancel. Kung na-cancel po yung encashment mo, depende po yan. Okay? So, yan. Pag pending, ibig sabihin, hindi pa yan okay. Tama? So, kumbaga, pagdating pa ng ano yan, Friday, ganun po. Ayan. So, next natin is yung ating incentive naman po. So, dito sa incentives, okay? So, about naman po dito, kasi nga meron tayo tinatawag dito mga GC points, tama, sa cycle natin. Sa una, syempre, yung GC points. So, GC points po natin, dito yan makikita sa, ano, sa balance. Okay, balance po, for example, sa Linbin Coffee, yung balance yan, makikita dyan, 2,000 yun, tama? So, pwede mo i-claim dito isa-isa kung alin yung gusto na products. Okay, so Sodexo po natin, ang required dyan is 3. 3 points po, Sodexo. For example, yung Sodexo mo ay 7, dalawang claim lang po yun. Eh, hindi siya pwedeng 7 lahat. Okay? So, ganun siya. Paantayin mo na maging tatlo-tatlo. No? Ayan. Then, next natin, syempre, yung ating direct referral GC. Okay? So, ito naman po, di ba yung direct referral natin is merong 1,000 na GC, tama? So, dito, meron nakalagay dyan, unclaim, i-swipe mo lang pa right, di ba? I-right swipe mo lang para makita mo yung arrow na yon. Meron akong tutorial sa YouTube, panoorin nyo na lang para may guide kayo. Okay? So, swipe mo lang pa right, then click mo yon claim, okay? Then, kopyahin nyo po yung, nakalagay din pending, i-copy nyo po yung, i-download. I-download nyo po yung resibo po doon. Okay, once na ma-download mo na yung resibo, ayan, syempre, ayan. So, pag na-download resibo, dito ka na sa office, no? Kung magkano, for example, 1,000. So, ikaw na mag-accumulate nun kung ilan yung anong products ba. Kasi, yung GC natin, ano po yan, naka-SRP po yan pag binili natin ng products. Okay? So, ganun siya. So, kung may kulang, so wala pong sukli ibibigay sa na cash niyan. Ngayon, kung sumobra naman, so pwede kang mag-add ng cash. So, ganun siya. Okay? And, dito po sa ating products, ayan. So dito po mga appliance, so every time na bumibili tayo ng products, okay po. So di ba binibigay natin yung ating code, DID, tama? So dito kailangan mo siyang i-encode. Okay? I-encode mo yung mga product points mo. Kasi bakit? Kung kailan mo binili yung product, for example, ngayong month na to, so kailangan within this month, so kailangan ma-encode mo na siya. Okay? Kailangan ma-encode mo na siya. Depende sa kung saan mo nilagay sa left mo ba or sa right side mo ba. Okay? Ikaw po yung mag-i-encode po nun. Kasi bakit? Pag hindi mo siya na-encode, tapos nagme-maintenance ka, tama? So walang papasok dyan na ano sa yon, yung uni-level points. Ang papasok lang is yung binary points value lang. Tama? So kailangan talaga within a month, ma-encode mo kaagad yung products na nabili mo. Okay? So para mas detail mo niyang mas maintindihan, umatin ka ng Prime, di ba? Ayan. So dito po makikita mo naman yung appliance, no? Click mo lang naman, next mo lang naman po yun. Tapos
ikaw bahala maglay-left at saka right lang naman po yun. Para at least mag-accumulate yung mag-accumulate yung 2,000, mag-prepare po yan. 'Di ba? Mag-prepare na po yan doon. So ganun siya. Mag-prepare po yan doon sa, 'di ba meron na tinatawag na product plus yung account, 'di ba? Pag nakaipon ng 2,000 points sa binary points value, 'di ba? Mag-prepare po yan, mag-income ka doon. So magiging magbabangga po 'yon. So ganun siya. So ikaw mismo dapat pag nakabili ka ng product, mas maganda ma-income mo na kaagad siya. Okay? So kayo po para hindi sayang yung level points. Na makapunta po yun sa taas pag hindi mo siya na-include kaagad. So, malinaw? Ayan, malinaw po ba? Malinaw na malinaw? Ayan, so yan po. And that's it po mga uplines, no? Yon, grabe. Naiintindihan po ba? Nasundan na po yung ating training? Okay, so syempre po mga uplines, so before tayo mag-end, okay? Before tayo mag-end mga uplines, no? So, mag-iwan lang ako ng isang kwento. Yan. So, isang kwento na to itong kwento na to ay kwento ni Juan Madasalin, 'di ba? So si Juan, 'di ba? Dasal na dasal si Juan dahil madasalin siya, tama. Ayan, so si Juan syempre, dahil nga tag-ulan ngayon, tama. So si Juan dahil nga sa area nila bahain, ay binaha na. Okay? Binaha na si Juan. Ayan. So siyempre sabi niya, malakas yung matas yung faith niya sa taas eh, tama? So sabi niya, Lord, ayan, bagyo na. Tulungan mo naman ako. Naantay kita dito. Okay? Ngayon, dumaan yung bangka, di ba? Pinapasakay ni Juan, tumatas ng tubig. Juan, so, bumaba ka na, tumatas na yung tubig, lumikas ka na. Ayaw pa rin na Juan kasi nga inaantay niya si Lord. Ayan.